Okay, sa mapagpalang araw po sa lahat at bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Bobby Joe Estacio. Okay, sabi ni Bobby Joe Estacio, tanong ko lang kung delikado bang gamitin ang live ammo imbis na dami ammo pag nag-practice ng pag-eject ng bala. May posibilidad bang pag-eject ng live bullet ay tumama sa primer ang bala sa ang primer sa ejector at pumutok, matulis din kasi ejector baka matusok. Yan ang primer ng bala. Sana magawa ng video. Thanks. Okay, so sasagutin natin yan at bago natin yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa si-share at pagla-like ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo sa ating beneficiaries. Nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. Sorry. At salamat din sa mga silent viewer na hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan ang ating revenues. Dahil ang ating kita sa YouTube ay nakalaan sa ating mga beneficiaries, 6 na mga estudyante na mga anak ng single parent. Ginawa ko ang ating YouTube channel, hindi para pansarili kong bulsa. At ito ay tinutulong natin sa 6 na mga bata na anak ng mga single parent para sila ay mabigyan malamang ng kaunting allowance para pambaon nila sa kanilang pag-aaral. Okay, at maraming salamat dito sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Okay, nakatanggap ako ng text sa aking anak. Si Jobet Francisco ng Teresa Rizal. Maraming salamat sa iyo dahil natanggap na ng anak ko ang iyong padala para ipaabot sa ating mga beneficiaries. Okay, thank you ng marami sa iyo at sana marami pa ang gumaya sa iyo. At huwag po ninyong tawagan yung number na yan. Pwede po ninyong tawagan niya kung kayo magpapadala. Anak ko po yan, yan ang aking tresurera. Wala po tayong ipinagbibili na ano pa man, mga baril, bala o ano pa man, mga parts. Wala po tayong ipinagbibiling baril. Nagrereklamo po yung anak ko, maraming tumatawag sa kanya, gustong bumili ng baril. Wala po tayong pinagbibiling kahit ano pa man. Okay, at maraming salamat ngayon din kay Noli Peace America na nagpapadala naman sa ating premier videos. Ang regular mong pagpapadala sa ating premier videos ay malaki nang naitulong. Nabili na natin ng mga school supplies yung mga bata sa iyong tulong, mula sa iyong tulong at isang eyeglasses mula sa isa ring bata na kinakailangang may pambasa siya na eyeglasses. Kaya maraming salamat sa iyo, Noli Peace America ng Virginia, USA. Pagpalain ka ng iyong ng Panginoong may kapal at ang iyong buong pamilya. Okay, si Lord na ang bahalang gumanti sa iyong mga kabutihan. Okay, punta na tayo sa actually dalawang katanungan niya sa atin. Okay, kung pwede ba daw na pumutok dahil pagkasa ay tumama yung ejector dito sa primer. Actually may naging kadibate na ako dito na isang shooter na may nangyari daw na ganon, pero patutunayan ko sa inyo na hindi pwedeng mangyari yon. Okay, so ang una niyang katanungan ay delikado ba na gamitin ang mga live ammo sa okay, tayo ay may mga dummy bullet dito, mga wala na itong primer ha, sisiguraduhin natin. At huwag kayong gagamit ng mga tinamaan na ng firing pin pero hindi pumutok, huwag ninyong gamitin yan. Yan ay minsan ay pumuputok pa rin yan. Itong ating mga ginagamit ay siguradong mga wala ng laman at wala ng primer yan. So, yung iba kasi ay ang ginagamit na bala ay live bullet sa pagtitesting ng kanilang mga baril. Okay? Lalagyan ng live bullet. Okay. At saka nila titestingin kung nag-i-eject ba, ganyan. Tinitesting na ganyan, ano? Okay, alalahanin natin yung cardinal rules. Ang una doon ay always trigger finger off. Tama 'yon. Naka-trigger finger off ka. Pero minsan ay nagmamalfunction ng
Merong baril na pagka yung iba naman, ilalagay yung bala at pagkatapos ay biglang ibababa itong slide. Bigla gaganon. Minsan sa lakas ng impact at nagmalfunction yung inyong firing pin spring, minsan pumuputok. At meron ding minsan nagpapalo ang hammer. Merong ganon, maraming nagano sa akin yan. Bakit sumasama yung hammer? So, baka pumutok at minsan pag madaming bala yan, may sira yung inyong sear. Minsan yan ay nagra-rapid fire pa. So, para sa akin, hindi ko ina-advise na gumamit kayo ng live bullet sa pagtitesting ninyo ng kung umi-eject pa ang baril ninyo. Maraming pwedeng mangyari. Pwedeng sa hindi ninyo inaasahan ay nakalabit ninyo, pumutok. Yun, kamukha rin nung sinabi ko sa inyo na mga diferensya ng mga baril, kaya nagkameron ng diferensya. Kaya ako ay maraming mga bala na ginawa ko talaga na dami. Pan-testing ko lang talaga ito kung ayos ba yung pag-eject ng baril, ng bala. Ito ay ginagamit ko. Ito ay naka-separate. At ito ay bago ko ilagay sa magazine ay talagang tinitesting ko at tinitingnan kong mabuti. So, para sa akin, hindi ko ina-advise dahil bakit kamo? Live bullet yan eh. Hindi yan ang meron talagang safe na pamamaraan. Kung ano yung safe na pamamaraan ay doon na kayo. Huwag kayong magbaka sakali. Kasi ang baril, once na pumutok yan, hindi natin alam kung saan ang direksyon ng bala niyan. Nangyari na kasi sa akin yan nung ako ay hindi pa gunsmith. Okay, nag-aaral pa lang ako. Pumutok. Buti na lang, walang tinamaan. Yung tinamaan na pader ay talaga namang kitang-kita mo yung lalim ng tinamaan. So, ay kung may tinamaan yon at ako'y nakadisgrasya, ay di habang buhay mo ngayong konsensya yun. Kahit hanggang ngayon, pag yun ay naisip ko, ako ay may parang trauma. Kasi buti walang tinamaan eh. Nakaharap ako sa pader. Ang isa pa, yung ricochet nun. Hindi natin alam ang disgrasya. Ako nung bago pa lang ako nagagagawa ng baril, nangyari na sa akin yan. Kaya umpisa nun, lagi nasa isip ko, never akong gumamit ng live bullet. Okay, siguro, kung nasa range tayo, at naka-down range tayo, ay pwede pa natin gawin kung nasa range tayo. Pero kung tayo ay nasa isang kwarto, nasa isang lugar lang, hindi safe yung kapaligiran, kahit pa tayo nakaharap sa pader, pwedeng mag-ricochet ang bala. At pwedeng may mangyari. So, ayan ang advice ko sa inyo. Buti pang gumawa na lang kayo ng ganito, ang ikabit na ninyong primer ay siguraduhin ninyong yung primer na pumutok na, o magtanggal kayo ng kumuha kayo ng head. Ang gawin ninyo, ang ginagawa ko dito kasi, tatanggal ako ng head, yung mga primer na pumutok na, walang powder sa loob, ang ilalagay ko dyan ay kapirasong kahoy para hindi lumubog ng diretsyo. Susukat ko yan, o meron ako dyan laman na kahoy yan sa loob para hindi man mag-push back. Kasi pag hindi mo nilagyan yan, magpupush back yan. At nilalagyan ko na lang yan ng glue. Okay, lalagyan ko na lang ng glue yan para hindi naman matanggal yung head. Yan ang mga ginagawa ko. At para nga hindi man mag-push back yan, lalagyan ko ng kahoy dun sa loob. Kapirasong kahoy. Na eksakto naman yung head. Pag inilagay mo ay hindi napapasok. Ganun. So, meron naman talaga akong ginagamit na pan-testing. Kung pan-testing lang. So, ayan ang yan ang aking ginagawa. So, hindi ko ina-advise na gumamit kayo ng live bullet, magaganon kayo. Once na magkamali kayo ng isa, baka habang buhay ninyong pagsisiyan, o baka makadisgrasya pa ng isang buhay. Baril yan. Wala tayong kasiguraduhan. Okay, so yan. At doon sa huling
do sa isang katanungan pa, pwede bang itong primer ay tumama sa ejector? Tumama sa ejector at pumutok. Kung tatama yan, ay posibleng pumutok. Ang tanong ay tatama ba? Kasi minsan ako ay matagal na, nung bago pa lang ako nag-YouTube, ano ako ng content ng rectifier, ng pagre-rectify kung nag-malfunction. Ngayon, meron akong itinuro na kung halimbawa ay hindi mo mahila-hila yung ano ngayon, hindi mo mahila, hindi mo matanggal, mistak yung bala sa loob, ay ang itinuro ko ay ganito. Yan, ganyan ang turo ko para matanggal. So, may nag-react na isang shooter. Magaling siyang shooter. Nakita ko yung mga post niya. Magaling siya. Na may nangyari daw na pumutok. Dahil daw nga sa ito ay tinamaan ng ano, ng extractor. Ng ejector. Tumama ito sa ejector. Unang-una, kita mo ba na talagang at pumutok daw talaga, nasaksihan niya na pumutok. Dahil unang-una, paano mo na siguradong yun ay tumama? Kasi pag sa korte yan, sigurado paano tumama yan. Ipapademonstrate sa iyo paano tumama dyan yung ejector, yung ejector. So, ang tingin ko doon ay yun ay hang fire. Hang fire ang tingin ko doon sa nakita niya na yon. Kasi pinapatunayan niya na pumutok ay. Kasi, halimbawa, nag-hang fire, hinawakan mo bigla, tapos ginanon mo, eksaktong pumutok. Ang tingin ko doon ay yun ay hang fire. Kasi, hindi tatama dito ang ejector. Ang ejector ay tumatama sa gilid. Kung yan ay 22, pwedeng pumutok. Never yung imposibleng tumama yan sa Kasi nga, ang mga ejector ay nasa gilid. Ayan ang ejector. Yun ang ejector. Paano tatama yan sa gitna ng bala? Nasa gilid yan. Yun ang ejector. Hindi yan tatama. Kahit pa yung extractor ay hindi naman din yan, nasa gilid lahat yan So, kung dahil inimbento itong pistol ay talagang ito ay alam na ng mga gumawa kung mangyayari ba yun o hindi. Dahil kung mangyayari yun, baka hindi na ipagpatuloy ang production nito kasi marami ang madidisgrasya. Baka baguhin nila ang design o Kasi nga, imposibleng tumama yung ejector sa primer. Paano tatama sa primer yan? Nasa gilid yan. Nasa gilid yan. Nasa gilid yung ejector. Nasa gilid yan. Ayun, yung ejector halos nakadikit yan sa tabi. Hindi mo mapapatama doon yung primer kasi ang primer, nasa gitna ang primer Ang ejector dito tumatama yan Dito sa mga gilid na ganyan. So, imposible na mangyari yun. Kaya, nakipagdebate ako doon, pero inintuan ko na kung hindi ka naniniwala sa akin, ay so be it. Ang tingin ko doon sa nakita mo, yun ay hang fire. Hindi pumutok, tapos ay ginanon niya, saktong pumutok. May mga bala kasi na hang fire. So, ganun. At, kasi ang pagkasabi niya, nung ginanon daw, ay pumutok. Kasi daw, tumama daw sa ejector. Paano tatama yung primer niya sa ejector? Nasa gilid yan. Paano? Sige nga, patamain mo, kahit anong gawin mo dyan. Dito at dito tatama yan sa gilid. Kaya nga umaano yan So, imposible na tumama yan doon. So, yung pangalawang tanong, I don't think so na puputok yan pag tumama yan sa ejector. Okay, so, kahit pa yung extractor niyan, hindi rin tatama yan sa Kasi nga, paano tatama yan sa mga, sa primer ay merong di kada load niyan ay baka tumama yan. Merong naglalagay lang diyan ng bala tsaka ginaganon. So yan ay magdo-double feed yan pero hindi man yan tatamaan ng ejector o ng extractor.
wala pa akong nakikitang ganon. Dahil kung may nangyayaring ganon, ay marami na ang nalagay. Alam namin social media, marami na nag-post niya na may nangyaring ganon. So may mga wala pa akong nakikitang ganon. Kasi napaka-imposible yun para sa akin. Napaka-imposible na pumutok yun dahil sa ganon. At ang masasabi ko ay safe ang sa mga ganung bagay, safe ang mga pistol. Okay, so ayan, ang masasabi ko sa inyo, at bahala na kayo kung ako'y paniniwalaan ninyo. Ako naman ay nagsasabi lamang ng aking experience. At kung hindi naman ninyo ako paniniwalaan at ibang paniniwalaan ninyo, wala naman sa akin yun. Okay, so ang masasabi ko lamang ay hanggat maaari, huwag ninyong gamitin yung live bullet sa pagtitesting. Huwag ninyong gamitin. At mas safe. Pwede ninyong gamitin, bakit ang hindi? Hindi ko naman sinasabing hanggat maaari. Kasi nga, once na may mangyaring aksidente ay hindi na ninyo maibabalik yung aksidente na nangyari. Malaking trauma yan. So yan, at bago tayo magtapos ay gusto ko lang pasalamatan yung ating mga community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, salamat. Shout out kay Jimboy, meron kang 63 engagement. Shout out kay Chocolate_boy, meron kang 27 engagement. Shout out kay Brian Butchipido, meron kang 31 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, 3 ng iyong engagement. At shout out kay Tumi Aparasi, meron kang 100 plus na engagement. Okay, at shout out sa mga kababayan ko sa aming bayan, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Meron kami diyan bagong Papa Burgers sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sa pamumuno ng aking bunsong anak na si Elmer Jr., happy birthday, bunso, ay nandyan yung Papa Burgers at sa halagang 40 pesos, buy one take one, at talagang mapapaburger kayo sa sarap. Thank you very much. God bless us all.